Ay, magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Muli na naman tayo mag-update dito sa Dolomite Beach at sa ngayon sa mga araw na ito ay ating matutunghayan na patuloy ang paglilinis sapagkat ang mga dinala ng tinadpad ng hangin. Kaya ito, patuloy na nililinis ng ating mga masisipag na MMDA at sa lahat ng mga warriors. Ayan, naglilinis sila kaya napakaganda na naman sapagkat mayroon na naman darating na bagyo. At ang lagi nating nasisisi at ating naririnig sa lahat ng mga nagbabalita o sino man na nag-a-update, ang bagyo. Ang bagyo daw ang may kasalanan dito dahil sa mga basurang tinangay dito sa Dolomite Beach. Pero para sa akin, hindi ang bagyo ang may sala dito, kundi ang mga tao na nagtatapon ng mga basura. Yun ang may mga sala dito sapagkat kung wag nating sisihin ang bagyo na kasi sasabihin ay naku, ano bang nangyari? Sasabihin ng iba, ano ba nangyari na marami namang tinangay mo, inting na mga basura. Bakit sinting ang ating sinisisi? Ang bagyo lang yan eh. Kung sana kung walang mga nagtatapon ng mga basura kung saan-saan, kahit ilang bagyo ang dumaan, wala dapat ang mapapadpad ng mga basura. Alam mo, hindi lang dito sa Dolomite Beach ang may mga basura. Lahat ng mga dalampasigan, mga beach, ay mayroon mga basurang tambak. Kahit pumunta ka sa mga Batangas, kung saan-saan ang mga gandang beach sa mga Batangas, Cavite, pumunta ka sa mga tabing dagat, ang daming mga basura, mga kahoy, kung ano-ano, mga plastic bag, mga plastic bottle. Kaya hindi dapat tayo ang laging nakatuon kasi na yan na nangyari, baha tayo kasi bagyo. Dahil sa bagyo. Dahil yan, maraming mga basura kung saan-saan na beach kasi dahil sa bagyo. Alam mo bagyo, kung wala naman matatangay ng basura, bagyo yan, bagyo na, nandyan na yung bagyo. Ang basura, wala pa dati, wala pang basura. Ngayon kasi lahat ng mga tao talaga, halos lahat ng tao nagtatapon ng mga basura. Kaya lahat ng mga nagbabalita, ayan, sabihin nila, palaging maririnig mo ang bagyo ang parang sinisisi dahil sa bagyo, dahil daming mga basura na sa Dolomite Beach, saan man mga dalampasigan ng parang yun ang nakatuon ng mga isipan ng tao na yung bagyo talaga ang may dahilan kasi nagdadala daw ng mga basura. Alam mo, walang nagtatapon ng basura, sinisinok natin ng mga basura natin, hindi yan mapupunta sa dalampasigan. Kaya katulad niyan, malinis na naman. Linilinis na naman nila yung Manila Bay at ayan isipin mo mga nakaraang araw natin update, katakot-takot na basura. Ngayon naman, unti-unti na lumilinis, bagamat mayroon pa rin mga napapadpad na basura. Kaya minamadali na nila kasi parang mayroon na naman balita na may darating na naman na bagyo ngayon at nakapasok na naman dito sa area natin ng Pilipinas. Kaya bagamat nalinis na ito at unti-unti nang nalilinis, pagka mayroon pang matitirang mga basura, tatangayin na naman dito ng kasi mayroon pa naman talagang basura na matatangay yan kahit anong mangyari, kahit sabihin mong ilang bagyo na yan, kasi hindi pa rin natitigil ang pagtatapon kahit sa ngayon. Tapos lang ng bagyo, malamang mayroon na naman nagbalibagong nagtatapon ng basura. Ayun ang hindi natin napapagtuunan ng pansin na yung mga basura talaga, yun ang nagiging sagabal sa pagdaloy ng tubig. Kaya ayan, bumabaha katulad ng mga bandang Bulacan,
na mga bumabaha, mga antipolo, mga hagono, ayan, kung saan-saan na mga bundok na lugar binabaha kasi hindi na makadaloy ang tubig papunta rito sa dagat eh. Hindi agad makadaloy kasi may nakabaran na mga basura. Kaya dapat hindi natin ituon sa ating isipan na yung kaya may mga basura dahil sa bagyo. Kasi lahat ng mga naririnig ko kahit sa mga television, ayan, dahil sa bagyo. Paano ba yan, Inting? Sa Inting agad ang sinisisi na may mga basura sa mga tabing dagat o saan man. Parang yun talaga ang sinisisi, pero ang totoo talaga niyan, yung mga dapat sisihin, yung mga nagtatapon ng basura. Kung saan-saan. Kahit kunting basura lang yan, halimbawa hindi. Balat ng kinakain mong kung ano man yan mga kinakain mo, tinatapon mo lang sa kalsada, mapupunta sa imbornal yun. Pupunta sa drainage, tapos yan naman drainage saka mga imbornal, pupunta naman ng ilog o kaya yun sa ilog. Kaya pupunta naman ngayon yan sa dagat. At kung walang nagtatapon ng ganun, nasa magandang tapunan, at saka meron naman yata tayong talagang tapunan ng mga halimbawa kung saan ka lugar, meron mga naghahakot ng truck kung saan tinatapon yan. Hindi natin alam, di ko rin kabisado kung saan talaga tinatapon nila yung basura. Hindi natin masasabi, baka pabalik-balik lang inipon nila tapos doon din itatapon, kaya di natin masasabi yun. Kasi tataka na tayo, wala mang kaubusan ng yung basura. Tuwing may bagyo, tuwing may baha, tuwing may ulan, kahit ulan lang, walang bagyo eh. Ang katakot-takot na basura, di ba? Kaya huwag na natin ituon sa mga kung ano man kalikasan na nangyayari kasi tayo rin ang may kasalanan yun eh. Dahil sa pagtatapon natin sa mga basura kung saan-saan yan ang nangyayari. Pero sa panahon nito kahit anong paano, mayroon naman tayo masisipag na maglilinis. Ayan malinis na naman ang entrance ng Dolomite Beach. Ito sa may entrance, ayan kaya malinis na naman. Pero mayroon tayong balita na malapit na papasok na naman daw yung bagyo. Ito'y magdadala naman ng mga basura ito. Kaya dapat maubos na ang mga basura na yan. Pati yung mga nagtatapon, dapat hindi na magtapon ng mga basura. Kapagkat kung sige tapon, hindi maubos ang mga basura na yan. Bawat babagyo, bawat uulan, bawat babaha ay maraming matatapon ng mga basura. Ako ngayon napapanood ko sa mga balita kahit saan naman mga beach, sa Batangas, Cavite, o saan man na mga sa Bisaya, o saan man yan, sa Boracay, marami rin ang mga basura. Ibig sabihin, hindi dito lang ang nagtatapon ng mga basura, kaya kahit saan mayroon talaga nagtatapon ng mga basura. Kaya ayun ang masasabi natin, hindi ang bagyo ang may kasalanan dito. Ang may kasalanan dito yung kung mga nagtatapon ng basura kung saan-saan. Kasi kung masinop tayo magtapon ng basura, lahat ng mga basura natin ay pupunta talaga sa tamang lalagyan.